Hangaring patuloy na pag-abot ng serbisyo sa bawat sulok ng Palayan City, muling naramdaman ng mga mamamayan ng syudad ang malasakit ng kanilang pamahalaan sa pamamagitan ng mga proyektong naglalayong magbigay ng maayos na tirahan at maunlad na komunidad. Noong October 29, pinasinayaan ang bagong covered court at daycare center sa Barangay Militar, kasabay ng pamamahagi ng 28 libreng tahanan para sa mga residente ng Barangay Militar sa Pangbuho, Marcos Village, Imelda Valley 1 at 2. Para sa mga benepisyaryo, hindi lamang ito mga gusali at pabahay. Ito ay simbolo ng bagong pag-asa at oportunidad para sa mas maayos na kinabukasan. Ayon sa ilang residente, malaking ginhawa ang pagkakaroon ng maayos na pasilidad para sa kanilang mga anak at tahanang pag-aari nila. Ipinahayag naman ng pamahalang lungsod ng Palayan na ang mga proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na layuning palawakin ang serbisyo publiko at tiyakin na walang naiiwan sa pag-unlad ng lungsod. Sa pamagitan ng mga ganitong inisyatibo, layon ng lokal na pamahalaan na patuloy na magbigay ng mga proyektong tunay na may pakinabang sa mamamayan, mula sa pabahay at edukasyon hanggang sa mga pasilidad pangkomunidad. Ang mga proyekto sa Barangay Militar ay nagsisilbing paalala na sa pagkakaisa ng pamahalaan at mamamayan, posible ang pagbabago at pag-unlad para sa bawat Palayano. Nakilala na ang bangkay ng lalaki na pinatay noong Linggo ng gabi sa tabi ng isang fast food chain sa kabaan ng Emilio Vergara Highway, Barangay Santa Arcadia, Cabanatuan City. Kinilala nga ang biktima na si Police Corporal Joseph Toribio, na miyembro ng Drug Enforcement Unit ng Cabanatuan City Police Station at residente ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayon sa ulat ng pulisya, itinawag sa kanilang himpilan ang nangyaring pamamaril kay Toribio dakong alas 9 ng gabi, kung saan ay agad na rumisponde ang mga mobile patroller sa lugar. Subalit naabutan na lang nila ay ang duguan at wala ng buhay na katawan ng biktima na nakadapa sa kalsada. Sinabi ni Police Captain Frank Sindak, ang PIO ng NEPO, sa ginanap na press con kaharapang media ng Nueva Ecija, na gagawin nila ang lahat ng paraan para malutas ang kaso sa pagpaslang sa kanilang kabaro. Kasabay nito, iniulat ng mga investigador na kasalukuyan nilang sinusuri ang mga kuha ng CCTV mula sa mga kalapit na establishmento at kinakalap ang mga pahayag ng mga posibleng saksi upang matukoy ang pagkakakilanlan ng gunman na agad tumakas matapos ang pamamaril. Patuloy ang masusing investigasyon ng Cabanatuan City Police hinggil sa motibo sa krimen at upang mahabol ang mga responsable sa pagpatay kay Toribio. Bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalang bayan ng Laur na maisulong ang kalusugan at nutrisyon ng mga kabataan. Isinagawa kamakailan ang Basic Course for Barangay Nutrition Scholars o BNS sa pangunguna ni Punong Bayan Benji A. Padilla, katuwang ang mga kawani ng Rural Health Unit RHU sa Laur, Nueva Ecija. Ang pagsasanay ay naglalayong higit na sanayin at ihanda ang mga BNS sa kanilang mahalagang tungkulin bilang unang katuwang ng pamahalaan sa pagtugon sa mga isyong pangnutrisyon sa kanilang mga barangay. Sa pamamagitan ng naturang programa, mas napalalim ang kaalaman ng mga kalahok sa tamang pangangalaga sa nutrisyon ng mga bata, pagsusuri ng kalusugan sa komunidad at pagpapatupad ng mga programang pangnutrisyon. Ayon kay Mayor Benji BP Padilla, patuloy ang lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang magpapalakas sa kakayahan ng mga BNS bilang silang unang tumutugon sa mga pangailangang pangkalusugan at pangnutrisyon ng mga batang Laur sa 17 barangay ng bayan. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, ipinapakita ng pamahalang bayan ng Laur ang tunay na malasakit nito sa kalusugan ng bawat mamamayan, lalo na sa mga batang nagsisilbing pag-asa ng bayan.